mommies, meron ako nabasa na yung due date daw natin, it does not necessarily mean na kailangan on that day manganak ka na. Isa daw sa mga significance ng pag-calculate ng due date is para magkaroon ng guide yung doctors natin. Kung ano yung mga interventions or yung mga prenatal care na ibibigay nila sa atin habang buntis tayo, ganun. So, mommies, in this video, pag-uusapan natin ay yung mga tips ko para dun sa mga mommies na malapit ng mga anak at super kinakabahan sila dahil wala pa rin silang signs of labor pero kabuanan na nila, ganyan, 37, 38 weeks onwards na sila, wala pa rin silang signs of labor or worse, yung mga mommies na nagpass na ng due date nila pero wala pa rin silang signs of labor. So, mommies, disclaimer lang po tayo. Before we continue, hindi po ako doctor nor a professional with birthing. It just so happened that I had a fortunate experience with my birthing experience dahil nagkaroon ako ng positive labor and delivery. Yun mostly yung sinishare ko dito sa channel ko. Now, lahat ng mga pag-uusapan natin ngayon, mommies, are just mommy kwentuhan. Now, it does not mean na it will replace lahat ng mga professional and accurate advice sa inyo ng mga healthcare providers ninyo. It's always best to consult your doctors, okay? So, mommies, pag-usapan na natin. Kung minsan, di ba, mapapansin nyo, siguro yung mga mommies na nanonood ngayon, nasa 38 weeks na or past their due date na or 39 weeks na sila, kinakabahan tayo kapag ganon, di ba? Pero kung iisipin natin, mommies, yung mga doctors natin, di ba, since 38 weeks or 37 weeks onwards, medyo mas madalas na tayong pumupunta sa OBs natin. Or, ngayong pandemic siguro, sa inyong mommies, mas madalas na kayo nakakapag-communicate sa mga OB ninyo. Now, mommies, if you notice, kayo kabang-kaba na, pero yung OB ninyo, wala pa naman silang sinasabi para sa inyo for you to be worried about. So, dito po mapasok yung trust mo dun sa OB mo. You have to trust your OB, your doctor, no matter what, dahil silang nakakaalam ng pregnancy history mo. So, they will know when there is something to be worried about. And for sure, sasabihin nila yan sa inyo para alam nyo kung ano yung gagawin ninyo. And as long as wala pa rin silang sinasabi sa inyong mommies, that's when you come to think na, okay, you are doing just fine and you don't have to worry. Ganyan. Totoo, mommy, na meron daw napakaraming risk daw kapag ka lumagpas ka na ng due date mo, lalo na kapag ka post-term or yung 42 weeks ka ng buntis, ganyan. Pero, meron din naman daw advantages kapag nasa 39 weeks to 40 weeks ka pa rin si baby at hindi pa rin siya lumalabas. May mga advantages daw yon. So, tip number 1, mommy, is that kung due date mo na, malapit na yung due date mo, at wala ka pa rin nararamdaman kahit na anong signs of labor, tip number 1 is you have to calm down. Yes, mommy, super hirap gawin, madaling sabihin, mahirap gawin, yung sinasabi nilang you have to calm down, lalo na pag first time mom ka, ganyan. Dahil kabang-kaba ka, hindi mo alam. Usually, doon pumapasok yung fear ng isang mommy. Fear of the unknown, yung hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya, kaya kabang-kaba siya. But anyway, mommies, the reason why you really need to calm down is that kapag nagsimula ka ng magnervyos at maging stressed, nakakapag-contribute yon dun sa mga unwanted complications kapag ka malapit ka ng manganak. Versus, mommy, kapag kakalmado ka, nagkakaroon ka ng chance na makapag-isip ng maayos. And in this way, mommy, mas natutulungan mo yung sarili mo na mas maging productive, yung mas nadadivert mo yung kaba mo into productivity, yung mas nakakapag-ayos ka ng mga kailangan mong ayusin para sa panganganak mo, ganyan. And mas nape-prepare mo yung kwarto na kailangan mong balikan by the time na uuwi na kayo ni baby, mga ganon. And also, in this way, mommy, nagkakaroon ka ng chance to make the most out of what is left for you, the time that's left for you habang buntis ka pa. And i-cherish mo yung time na yon by the time na nanganak ka na, okay? So, mommies, try your best to be very calm. Which brings me, mommy, to my tip number 2. Tip number 2, mommy, is try your best na mag-focus dun sa positive side. Alam niyo, mommies, meron ako mga nabasa ng mga positive reasons kung bakit
okay daw ang 40 weeks of pregnancy para kay baby. For example, number 1, yung liver daw ni baby ay mas fully developed daw kapag 40 weeks siya. And also, yung less daw yung respiratory problem si baby at 40 weeks. And at 40 weeks din daw po, mas magaling daw si baby na magsak. So, mas okay sa breastfeeding. And at 40 weeks din daw po, si baby daw ay mas fully developed ang kanyang lungs and brain. So, you see, mommies, there are a lot of advantages ng pagiging buntis mo at 40 weeks. As long as you have a healthy pregnancy, you will do just fine daw. Yun dun sa nabasa ko, mommies, ha? And I think, mommies, the reason why kinakabahan ka, yung worried na worried ka, is because yung mga informations na na-feed sa mind mo ay puro lang mga negative or yung mga risk lang ng pagiging buntis ng overdue, ganyan. Which brings me, mommy, to tip number 3. Tip number 3, mommy, is now that you know yung mga positive side ng pagbubuntis mo ng overdue or ng 40 weeks, buntis ka pa rin, it's about time for you to start helping yourself or to continue helping yourself by means of exercising, ganyan. So, yung exercise, napakalaking tulong nun para makapag-progress ka sa labor mo, especially kapag you keep yourself mobile, yung maglakad-lakad ka, ganyan, that is taking advantage of gravity daw. Mas nakakatulong yun para mapunta daw sa sa tamang posisyon si baby kapag manganganak ka na, ganyan. And also, try to calm down. Help yourself by trying to calm down. You can calm down by means of deep breathing. Mag-practice ka ng breathing techniques na yan. Yung breathing technique na yan, mommy, is very helpful yung mga yan. Especially kapag ka magli-labor ka na kasi sobrang effective siya. Ito based from my experience, mommy, sa natutunan ko to sa hypnobirthing. Yung kapag ka nakakaramdam ka ng surge or yung contraction or yung sinasabi nilang, yung masakit, ganyan, kapag ka magli-labor ka na, that's the time na hihinga ka ng malalim. So, ang gagawin mo, ganon, tas i-release mo. So, every time na meron kang contraction na mararamdaman or paghilab, yun yung word, na mararamdaman, hihinga ka ng malalim and then i-release mo calmly or slowly, ganyan. By means of this one, matutulungan mo yung sarili mo na ma-endure yung pain of contraction. And magiging helpful yon para sa'yo, mommy, by the time na nagli-labor ka na, up until the time na iiiri mo na si baby. Dahil kapag ka na-endure mo yung mga bawat contractions na yon, mas less yung fear para sa'yo and at the same time, mas may chance ka na maipon yung energy mo para dun sa oras ng pag-iri mo. Yun na talaga yung final challenge mo by the time na manganganak ka. And hopefully, ma-master mo yun at makatulong sa'yo. Help yourself, mommy, by means of not trying to focus dun sa due date mo. Una sa lahat, mommy, the fact that buntis ka pa up until now, ang tanging magagawa mo is to help yourself by means of preparing physically, mentally, and emotionally, ganyan. So, mommies, huwag kang mag-worry kasi your doctor will take care of you, okay? Una sa lahat, mommy, alam mo, napaka-high-tech na ng technology ngayon, napakadaming paraan para malaman if there is wrong. And also, in the same way na napakaraming paraan din para ma-prevent si mommy from any sort of harm, ganyan. So, huwag kang mag-alala, you will do just fine. Prepare yourself physically by means of exercise, mentally by means of trying to read, basahin mo, magbasa-basa ka, or manood ka kung ano yung mga pwede mong gawin by the time na manganganak ka na para makatulong sa'yo na mas magkaroon ng smooth na delivery, ganyan. And help yourself emotionally by means of telling yourself and tapping yourself on the shoulder and telling yourself na kayang-kaya mo ding manganak. Katulad ng mga ibang mga mommies, alam niyo ako, mommy, ha? First time mom din ako. Tapos, maliit ako, ganyan. Super taba ako nung nagbubuntis akong ganyan. But still, by means of, dun sa mga natutunan ko talaga sa hypnobirthing, talaga, puro lahat thinking positive. Totoo yun. What the mind can perceive, the body can really achieve. So, mommies,
always keep in mind that it is possible. Lagi ko itong sinasabi, posible talaga na magkaroon ng positive labor and delivery. You just have to help yourself. Okay? So, mommies ha, yun lang po. I hope meron kayong natutunan dito sa video na ito. Ang purpose ng video na ito ay para ma-empower kayong mga mommies na kinakabahan ngayon. Hopefully, na-achieve ko yon. And yun lang, always think positive and choose to empower other mommies. Good luck sa inyong lahat, mga mommies.